Hello po mga kababayan. Samahan niyo po ako sa video ito mula sa simula hanggang sa huli. Ito po ang tanong. Paano mag-aral sa Australia na nasa matured na edad ka na? Hindi lingid sa ating kaalaman na mahirap na mag-aral sa universidad dito sa Australia na nasa matured na edad ka na. Pero ang napakahalaga rito, ito ay achievable gawin at hindi imposible gawin para mahadlangan ang ating mga pangarap sa buhay. Una, salamin natin ang ating sarili. Ano ang dahilan? Ano ang purpose ng ba tayo mag-aaral? Ito ba ay pangarap natin? Ito ba ay work promotion? Ito ba ay change career? At iba pa. Alamin kung ano ang residence status po natin. Kung tayo ba ay permanent residence na o Australian citizen, working visa, tourist visa, at international student visa. Yung financial situation ay napakahalaga. Kung ikaw ay full-time worker, tulad dati, ako po ay isang full-time linesman na ang trabaho ng isang linesman, siya ang nag-aayos ng mga kuryente, ng linya ng kuryente. Tapos yung mortgage ang final expenditure natin. Napakahalaga po natin na masalamin natin kung ano ang kalagayan natin sa ating financial. At hindi natin lingid sa ating kaalaman na mataas ang cost of living dito sa Australia. Kaya alamin muna natin ang ating sarili kung kaya nating mag-aral sa oras na ito. Okay, ito po ang mga tips kung paano mag-aral sa universidad na nasa kalagayang permanent residence o citizen. Alamin kung anong kurso ang kukunin na pwede tanggapin ng universidad o ano yung kurso na gusto mo. Halimbawa, ito ba ay related sa work mo? Halimbawa, kung ikaw linesman, mag-aaral ka ng electrical engineer at renewable energy engineer or environmental engineer. Kung halimbawa, ikaw naman ay mekaniko, ay mag-aaral ka ng mechanical engineer, at ikaw naman, pag halimbawa, aged care, pwede ka mag-aaral ng nursing. I-share ko lang po sa inyo, mga kabayan. Ang pinag-aralan ko po ay nagsimula po ako nag-aral ng electrical engineering at renewable energy engineering. Hindi ko siya natapos. Kaya nag-shift po ako ng environmental engineer. Doon po ako nagsimula. At ngayon, nakatapos na rin po ako ng Masters of Renewable Energy System. Ito po yung masteral degree. Research. So, ayun. Kung ang pangarap nyo naman at matagal nyo ng pangarap na gustong makapag-aral dahil sa ang pangarap mo ay halimbawa, engineer. Tulad sinasabi ko noon, bata pa lang ako engineer na ang pangarap ko. Kaya dito ko nagawa sa Australia na mag-aral ng engineering. Hindi ko nagawa sa Pilipinas. Kung nakapagsimula man ako sa Pilipinas, nakapag-aral ako sa Pilipinas, nakapagsimula lang ako pero hindi ko siya natapos. So dito ko naisagawa ang aking pangarap sa buhay bilang isang engineer. So halimbawa, kung passion ninyo kung ano man yung passion nyo, kung anong gusto nyo, nagigiliwan nyo, yun ang pwede nyong kuning kurso. Halimbawa, isa pang karagdagan nito na requirements, yung English requirements. Yung English requirements ay napakahalaga po nito, mga kababayan. Ang universidad dito ay may kanya-kanyang rules. At yung IELTS result ay kailangan i-provide. At hindi ligid sa inyong kaalaman na ang Australia ito ay regulated. Ibig sabihin, may maraming requirements na dapat tayong i-provide at maraming batas na dapat sundin. So, sa IELTS, kung halimbawa ang kukunin mong kurso ay nursing, ay mataas ang IELTS results nito na requirements na kailangan mo ibigay. Kung halimbawa engineering naman, medyo mas mababa ng konti. At may mga pagkakataon, hindi lahat Minsan kung ikaw Australian citizen na,
kung matagal ka na nagtatrabaho dito at matagal ka na Australian citizen, na-waive yung English requirements. Ganun din kung halimbawa nakapag-aral ka ng halimbawa dito ng TAFE, yung tinatawag na Technical and Further Education. Kung sa Pilipinas ito ay vocational, ay kine-credit nila, kino-consider nila. So, na-waive yung English requirements. So, yan. Napakahalaga po niyan. Pero kailangan nyo makipag-ugnayan sa universidad kung saan kayo mag-a-apply o mag-aaral. Yung tinatawag naman na isa pang kailangan nating alamin, yung tinatawag na finance supports. Kung halimbawa ang kalagayan natin ay talagang gipit tayo dahil sa marami tayong mga bayarin, mga bills. Ngayon, kailangan natin ng finance supports. Maraming mga scholarship sa iba't ibang mga universidad kung saan kayo mag-aaral. Bibigay ko po sa inyong example, yung sa akin na nag-aral ako, nakatapos ako ng Masters of Renewable Energy System Research. Na-award po sa akin ng scholarship na tinatawag na Research Training Program ng gobyerno. So, yun po, yung buong 5 taon na part-time ako nag-aaral ay sagot yun ng scholarship ng gobyerno. So, wala po akong binayaran doon. Lahat yun sagot nila. So, yun lang po, isa example na binibigay ko po sa inyo. Yung educational support from work. Yung educational support, ang bawat mga malalaking company rito ay mayroon tinatawag na educational program. So, ito ay malaking tulong na ibinibigay sa mga empleyado ng mga regular na nagtatrabaho para tumaas ang kanilang uri ng kanilang edukasyon. Ako, ibibigay ko po sa inyo example na ito ay naranasan ko sa kumpanyang pinagtrabahuan ko. So, nabigyan nila ako ng educational support nang ako'y nagsisimula mag-aral noon ng electrical power engineering at renewable energy system nung panahon na yon. So, at yun ay hindi natapos yung suporta nila dahil sa iba't ibang naging dahilan ng time na yon. Ngayon nagkaroon ng tinatawag na economic crisis ng way back 2015. So ngayon ay ginamit ko ang tinatawag na HECS, yun yung Higher Education Contribution Scheme. Ito yung tinatawag na Study Now, Pay Later. Ito ay programa ng ahensya ng gobyerno na tulungan ang mga estudyante na magbayad ng tuition at babayaran ng mga estudyante pag nakatapos na. So ito ang ginamit kong pamamaraan kaya ako nakatapos ng aking kurso ng environmental engineering. So yan po mga babayan. So hindi naging dahilan para sa akin yung kahirapan, yung mahal ang tuition dito sa Australia para mag-aral. Nagawa ko po ng paraan yan. Sabi nga nila, pag gusto mo, ay maraming paraan. Kapag ayaw mo, ay maraming dahilan. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking video, channel na ito. Like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway nakapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.